Dahil dito sa TV5, superstar. Hi everyone, good afternoon everyone. Ito si Papa kakain ng tanghalian. At ang ulam namin ay bangus na inihaw. At you want great hair? Better do the cha-cha-cha. May sagot right here. okay, we will eat, Papa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ngayot na namang amahan, ngayong ito kanimo kabansin mga balaan, panalangin kining pagkaon nga karon sa mga tubangan, aron kini makahatag o kalig-on, kabaskog, kapiskay sa among panglawas, ug inaot mo kini makahatag usab og kaayuhan sa among kalag ug lawas. Daghan kayong salamat, Lord, sa mga blessings nga imong gihatag kanamo, labi na niining pagkaon kanalangin kini ug ginaot unta nga imong pa kami hatagan og dugay pang mga grasya, pagkaon, grasya nga pinansyal o kabasko kapiskay sa lawas, dugang kusog ug imong panglugwayan ng ibubo ka na ang daghan kay mga blessings. Kining tanan namong gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug ni Mama Mary among inahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nagbalik ako bilang kabatas sa kabila ng pinakita mo sa akin. At ang pangarap mong pag-ibig ay magkakatotoo na. Dahil si Sergio Santibanez, malapit ang mapiyuto. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. May pagagawa ka ba sa akin? Pwede bang alamin mo kung anong kalagayan ni Inocencia? Dito maganda ang lagay niya. Dinala siya sa klinik sa bayan. Buti na lang isa siyang Santibanez. Wala akong pakialam dyan sa ngayon. Wala ka ng interes kumante. Naisip ko na wala siyang kasalanan. Talagang mahal lang niya si Sergio. Nagpakasal si Sergio sa kanya dahil tinanggihan ko siya. Kaya wala siyang kasalanan, pati na rin ang bata. Kumusta siya? Katutulog lang niya po, Senyor. Tumawag si Senyor Renato at hinahanap siya. Kinausap niya ako kanina madaling araw. Gusto niya pumunta rito pero sabi ko hindi na kailangan. Perfecta, umuwi ka muna at magpahinga. Hindi ko alam How was the taste of the world taste, Papa? Huwag ko siyang iiwan ng mag-isa. Ang gusto niya, It's nandito okay, ako sa but- lahat ng oras. We should put, At huwag po raw kayong hayaang Yes. makalapit sa kanya. You like that? yeah, with the liquid here. Pinahihirapan ang sarili Um, niya. If you put it on the fish or if you put it on the, Okay, I will Rice. put in the rice with yeah, fish. because there is onions. Okay. Like the onions and the tomato. Yeah, Anong ginagawa mo dito? Pakiusap puminahon ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Mamamatay na ako. Pati ang anak ko mawawala na rin siya. yeah. Kasalanan Now mo it's ito, Sergio. excellent. Kasalanan mo ito itong babae. Basura na yan. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Tama na, Senyora Inocencia. Pakiusap po. Pakiusap sila. Umalis na kayo para uminahon siya. Joy, gusto ko sana personal mong alamin ang kalagayan ni Inocencia. Iiyak ako pumunta dahil sa namagitan sa amin noon. Pero matagal na yun. Kaibigan siya ng asawa mo. Siya ang utusan mo. Dahil ba ito kay Inocencia? O kay Sergio? Ano ba ang problema, Joy? Hindi ba kita pwedeng hingan ng pabor? Apala si Antonieta. Nag-aalaga na anak ko. Ayaw mo lang talaga akong pagbigyan sa hinihiling ko. Kung desperada kang malaman ang lagay ni Santibanez, hindi siya isang baliw. Hindi niya lalayo na milyonarya. Hindi ka rin ang pagkatao ni Sergio. Ibubus ako kahit ano. Hindi niya ipagpapalit sa'yo ang yaman ni Inocencia. Hindi mahalaga sa kanya ang yaman. May namamagitan sa amin na hindi matatapatan ng pera. Gusto kong malaman ko ano yun. Hindi ko rin kayang paliwanag kung ano to. Pero ito'y makapangyarihan. With this Hindi kayang onion, paglabanan. it's 10 times Kalimutan mo na better. yun. Ako na lang ang bahala mangumusta kay Inocencia. Alam mo,
Dahil siya nga ay premature, With this, kailangan siyang mamalagi ng ilang araw sa incubator. it's better. Napakaliit niya at walang kalaban-laban. Hindi, huwag mong isipin yan. Baby boy, Oo, Mr. Santos. gaya ng gusto niya. At ikaw? Pareho kami. Pwedeng magtanong? Nandito ba si Mrs. Inocencio del Castillo Santibáñez? Nandito nga siya, pero hindi pa siya pwedeng Yeah. tumanggap ng bisita. Gusto ko lang sanang malaman ang kalagayan niya. Ligtas na siya sa panganib. At ang baby? Ilalagay lang siya sa incubator ng mga ilang araw. Anong anak niya? Lalaki po. Lalaki? Matutuwa si Sergio. Maraming salamat sa lahat, miss. Anong ginagawa mo dito, Marimar? Tubig. Tubig. Tama na yan sa ngayon. Nasaan ako? Sino ka? Nasa ospital ka. Ako ang iyong nurse. Si Sergio. Si Sergio, nasaan siya? Hindi ko mapaglabanan ang pag-aalala ko. Gusto kong personal na malaman ang kalagayan ng asawa mo. Marimar, pilitin natin hindi na tayo magkita pa. Kung maaari kahit kailan. Anong ibig mo sabihin? Kapag nalaman mo kung nasaan ako, huwag mo na akong pupuntahan pa. At ganoon din naman ang gagawin ko. Isa itong kalokohan, Sergio. Dapat mong maintindihan na kailanman huwag na tayo magkita. Marimar, tandaan mo na magkaiba na ngayon ang buhay nating dalawa. Sana maintindihan mo. Kahit alam kong mahihirapan ka. Pero sandali, alam mo nga. Ayokong isipin maabuso ka na, Sergio. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Nanganak ka na, senyora, at malusog siya. Nasaan ang mahal kong anak? Gusto ko siyang makita. Imposible pa yan sa ngayon. Bakit? Nasa incubator pa siya. Makikita mo lang ang bata kapag nagbigay na ang doktor ng authorization na pwede na. Wala na sa panganib ang anak mo. Sabihin mo, anong masama kung nandito ako, Renato? Ito ay isang pampublikong lugar, di ba? Talaga bang hindi ka pa kontento sa lahat ng pinsalang nagawa mo sa amin? Wala akong alam na masama sa mga ginagawa ko ngayon. Kasalanan mo ang aksidenteng nangyari kay Inocencia. Papa, pakiusap. Pabayaan mo na lang si Marimar. Sa kanyang pasensya ko sa mga ginagawa niya. Nandito lang naman ako para kumustahin si Inocencia. At para makita si Sergio. Huwag mo sabihin niya. Kasinungalingan niya. Oo naman, syempre. Kaya ng babae itong lahat. Maliban lang sa magmahal. Hindi ka niya mahal, anak. Tumigil ka muna, Papa. Iwan mo muna kami ni Marimar. Sige. Mabuti pa nga umalis na ako. Lahat ay nagkakaisa laban sa atin. Kung natatakot ka, alis na ako. Marimar, pinangako ko sa sarili ko na ayaw na kitang makita. Pero gusto ko malaman mo na napakalaking sakripisyo nito. Dahil hindi ko mahal si Inocencia. Hindi ko siya mahal. Hindi. Dahil ikaw ang mahal ko. Ang putla ko pala. Medyo, pero natural lang yan. Ayoko makita ako ng asawa ko na ganito. Halatang mahal na mahal ka niya. That's Nakita ko ang sobrang pagmamahal niya sa'yo habang a little nandito bit siya. salty, Kailan ko but pwede makita ang anak ko? it's Siguro also ngayon. Magandang it's umaga. also Magandang sour. umaga. Babalik na lang ako mamaya. Kumusta ang Very pakiramdam mo? tasty. Maayos na sa ngayon. Kahit na gusto ko nang mamatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ayoko mabuhay nang wala ka. Hindi kita iiwan. Nakita mo ang anak natin? Oo, magiging maayos na siya. Sinong kamukha niya? Hindi pa malaman. And I love Sana maging kamukha mo siya. onion and also garlic. Aray! Napakasakit na ulo ko! Kuya, Kirman! Masakit! Masakit, Seryo! Seryo! Nurse! Nurse! Ano problema? Ano bang nangyayari? Ano nararamdaman mo, mama? Hindi ko kaya! Wala na talaga akong magagawa kundi sabihin ito sa'yo, Marimar. Ano yun, Shui? May nagnakaw na ilang baka sa rancho. Puro magagandang lahi. Mga 50. Pero bakit? Para namang imposible
Imposible yun! Paano yun nangyari? Planado ang lahat. Talagang pinaghandaan ito. Gumamit sila ng truck. Walang bakas na naiwan. Huwag mo isipin na ako. Wala pa akong sinasabing kahit ano, Chuy. Ipinalam ko na sa mga otoridad. Ay, Diyos ko. Mukhang malulugi na ako. Totoo yan. Isipin mo, mga taga-Realengo. Binigyan mo sila ng laya sa lahat. Ibig mong sabihin silang may gawa nun? Hindi, pero kahit sino pwede gumawa ng ganun. Nabuhay sila na matagal sa hirap na halos walang makain. Pero hindi sila magnanakaw. Bakit naman ngayon pa nila gagawin yun? Hindi. Imposible yun, Chuy. Hindi. Seryo? Ano nangyari? Oo. Biglang sumakit ang ulo ko. Anong nararamdaman mo ngayon? Ayos na. Hindi ka ba umalis mula kanina? Oo. Siguradong nainip ka ng gusto. Hindi, nag-aalala nga ako. Naghintay na magising ka. Seryo, hindi mo ba siya nakita? Ang ibig kong sabihin si Marimar. Inosensya, dapat magtiwala ka sa akin. At huwag ka mag-isip na masama. Nang gabing iniluwal ko ang anak natin. Akala ko kasama mo siya. Walang dahilan para magselos ka. Dahil ito sa pagmamahal ko sa'yo. Palibhasa ikaw kahit kailan hindi ka nakadama ng selos sa akin. Kaya mo pinakasalan ng isang tao dahil sa sarili mong desisyon. Dapat magtiwala ka sa kanya. At ganoon din siya sa'yo. Kung kikilos siya ng nararapat. Ipipilit mo pa rin inosensya. Nagugulo na tayo dahil sa kawalan ng tiwala. Hindi ko ito mapigilan, seryo. Mamamatay ako sa selos. At parang hindi ko kaya magtiwala sa'yo. Hindi ko talaga kaya. Iniisip ko kung bakit nagiging magulo ang asyenda. Hindi ka ba nagdududa sa akin? Chuy, kapag sinabi mong hindi, maniniwala ako sa'yo. Ikaw ang dapat sisihin sa nangyayari. Nagsayang ka ng pera sa pagtulong sa kanila. Hindi ako nagsayang. Napaligaya ko sila. Sa kakabayanan yun, nagtatrabaho sila, may pakinabang ako sa kanila. Pwes, kung yan ang paniniwala mo. Ngayon, kailangan natin magpatsok mabuti. Kung nagnakaw sila ngayon, tsak na ulitin. Meron bang nagnakaw nun sa mga Santibanez? Ang pamilyang yun ang totoong masasama. At walang mananakaw doon sa asyenda. Paalala lang, Marimar. Huwag mong sayangin ang pera mo. Kahit malugi man ako dito, walang problema yun. Mayari-arian ako sa Mexico City na iniwan ni Papa. Pero kung lagi kang ganyan walang mangyayari sa'yo. Mawawala lahat ng yaman mo. Hindi. Palagay ko hindi. Sa isang banda, kahit magkaganon ako, hindi ako magsisisi. Masaya na akong mamasyal sa lupain na binigay ko sa mga taga-Realengo. Makita ko lang ang mga naglalarong bata. Mga kalalakihang nagtatrabaho. Ang mga kababaihang nagsasampay ng nilaban nilang damit. Mga bulaklak na inaalagaan nila sa tabi ng munti nilang bahay. Masaya na ako doon. Wala na mas may bibigay pang kaligayahan sa aking puso. Kailangan masuri si Inosensya ng isang espesyalista, isang neurologist. May nakita ba kayo masama, doktor? Sa ngayon, ang x-ray ay hindi sapat para makatiyak. Neurologist. Pero ang matinding sakit ng ulo na nararamdaman niya, yun ay dahil sa matindi niyang pagkabago. Kaya kailangan ng espesyalista para matiyak ang totoo at ang eksaktong dahilan nun. Ang isang posibilidad ay may nabuong dugo sa kanyang utak. Saan ka galing? Kinausap ko si Dr. Guerra. Anong sabi niya? Uuwi ka na raw bukas. Kasama ng anak natin? Baka maiwan muna siya. Sobrang sabik na ako makauwi sa asyenda natin. Pero mas gugustuhin ko pa rin na lumayo tayo. Kasama ang anak natin. Yun ang gusto ko. Saan mo gusto pumunta? Kahit saan basta doon sa hindi mo makikita ang babaeng yun. Tanggapin mo ang totoo, Inosensya. Hindi namin pwedeng hatiin ang asyenda. Kaya sana tanggapin mo na minsan ay magkikita pa rin kami ni Marimar. Pero bakit pa? Dahil may anak ako sa kanya. Hindi mo na kailangan makita pa siya seryo. Kalimutan mo na siya tuwag nang bigyan ng pagkakataon. Yun ang dapat sa kanya. Hindi yun nararapat sa kanya. Nagpapakatotoo siya. Kaya wala pa rin mababago. Walang mababago sa ating tatlo. Kailangan sumunod ka sa akin seryo. Ako? Bakit? Dahil ba binili mo? Huwag mo akong bastusin.
Bakit kailangan mo kong pasunurin na tutusan na magbago? Kung ganun, patawanan mo. Kailangan diretsahin na kita, Inosensya. Ayokong binibigyan mo ako ng mga kondisyon. Hindi ko gusto maging bastos sa'yo. Si Marimar ay hindi ko pwedeng hindi kausapin dahil nasabi ko na sa'yo na may anak kaming dalawa. Hindi ko siya pwede tanin. At first I was afraid, matabang lahat. Kept thinking, cooking's not for me, and just give up. But after spending so many nights, nakuha ko